Hello guys, good evening, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Andito na naman tayo sa Lakwatsirong Bisaya. Yun na nga guys, 'di ba? Ito si Auntie Claire, 'di ba? Tinawag niyang chunky si VP Sara Duterte. So nagkamali siya guys. Fake news. Meron akong nakita na mas kahawig ni Chunky. Ito papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Hindi ba magkahawig? Magkahawig silang dalawa. At itong Chunky na ito yung galit na galit kay Banat Bay. Ito yung gusto niyang sapakin si Banat Bay. O ito tingnan nyo. Diba magkahawig silang dalawa? Oh, see? Oh. So papakinggan natin ang kanyang sinasabi about kay Banat Bay kung bakit galit na galit siya. Ito, sabay-sabay natin panoorin guys. Andito na naman ako para banatan si Banat Bay. Oy, ikaw Banat Bay. Yung labi mo at nguso mo kasing kapal na ng mukha mo. Yung mata mo kasing laki na ng pagiging bobo mo. Ano sinasabi mo na baka isunod ni Trump si PBBM na arestuhin dahil sa drugs? Hindi mo ba nalalaman na punyeta ka? Na ang drug lord dito sa Pilipinas ay ang amo mong si Duterte? Ha? Alagad ng triad? Ha? Hindi mo ba alam na ang mga kontrabando na kanilang ipinapasok sa Pilipinas ay puro drugs? Tang ina ka. Palibhasay adik kang animal ka. Libre ka siguro sa droga. Kaya pinipilit niyong si Marcos ang inyong binabaliktad. Tang ina mo ka. Napakahayop mo. Kung meron man na dapat damputin o arestuhin si Trump o ipaaresto si Trump, walang iba kundi ang pamilya Duterte. Pamilya Duterte at ang mga kasabwat na sindikato ng drugs. Gago? Wala naiintindihan? Akala mo, matatanga mo ang taong bayan? Kung meron mang pinakatanga sa buong mundo, ikaw yun, Banat Bay. Inakamahagip-hagip kita talagang putang ina ka. Lalamukusin ko talaga yung muso mo. Hayop na to? Walang kahihiyan? Sariling kababayan, sariling presidente, putang ina ka. Ang ina nyo, kayo ng mga Duterte ang hayop. Kayong mga kampon ni Duterte, talagang nagkakalat kayo ng kahayupan. Galing mo, no? Ha? Tangin na kayo? Di nyo nakikita yung mga sarili nyo, lahat kayong mga DDS halos ay adik. Kaya ipinagtatanggol nyong pilit yung drug lord nyo kasi malamang na kayo'y mga isa sa mga supplier ng drugs sa maliliit na lugar. Putang ina kayo. No? Dapat itong hayop na to pinagkakaisahan na ng taong bayan tong si Banat Bayag na to eh. Ang ina ka. Mahagip-hagip kita putang ina, dudurugin ko pati bayag mo, animal ka. Ang ina, nakakagigil ka talaga. Huh? Kahit matanda na akong tingnan, tangina mo ka, hindi ka uubra sa kamao ko, hayop ka. Tangnan nyo, wala na kayong ginawa kundi sabihing bangag, sabihing adik, sabihing may hawak ng drugs, putang ina kayong presidente. Hindi ko kinakampihan si Marcos, pero putang ina kayo, dignidad ng Pilipinas ang sinisira nyo, dahil isipin ng ibang nasyon, puno ng drugs ang Pilipinas dahil sa presidente. Putang ina kayo. Nakakulong na sa dahig ang pinakahari ng droga at pinakahari ng sindikato dito sa Pilipinas. Tanginan nyo, kaya gustong maagaw ang Pilipinas ng mga in-check na yan dahil maghahari kayo dito. Ito gagawin yung imbakan ng droga, mga putang ina kayo. Ikaw nahayop ka, putang ina ka talaga. Ikaw Banat Bayag, putang ina ka. Pati bayag mo, putang ina ka, dudurugin ko yan, hayop ka. Demonyon to? Walang ginawa kundi magkalat ng kayabangan na putang nan to.
Hindi ka magyabang dito. Ha? Lantarang ka magyabang. Bakit sa social media ka lang mayabang na putang na ka? Hayop ka. Demonyo to. Wala na kayong bukang bibig ng mga DDS na tangat bobo, kundi ang presidente ay adik. Presidente ay adik. Nasa ebidensya nyo na adik yung presidente. Tang ina ngayon, siguro may mga tattoo din kayo sa likod ng mga hayop kayo. No? Ano palagay nyo naman doon sa mga taong nagpapadampot ng mga nagsusulong ng droga sa kanilang mga lugar? Kala nyo, hindi marunong tumingin yon? Palibasa mga tanga kayo ang hindi marunong tumingin. Dahil ang nakikita nyo lang, ha, ang mga kademonyuhan ni Duterte. Tang ina nyo, magsilayas kayo dito sa Pilipinas sa mga hayop kayo. Wala kayo idinulot kundi kabusitan, kahayop. So yun, galit na galit si nanay. Galit na galit si nanay kay Banat Bay. Bakit kasi si Banat Bay? Bakit mo kasi sinasabi, Banat Bay, na sana kukunin din ni Trump si BBM? Nagalit tuloy sa'yo si nanay, si Chunky. Di ba? Pero, alam nyo guys, hirap pala, no? Matanda ka na tapos ang tanga ng, ang babaw ng pinaglalaban mo. Ano worshiping idolism na yan Wini-worship niya na si Bongbong Marcos. Hindi na siya loyalista, kundi fanatic na siya kay Bongbong Marcos. Biruin mo yon. Ang babaw ng ipinaglalaban niya, ang babaw ng galit niya, dahil nagalit siya kasi ang mga DDS sinabihan na bangag, drug addict si Bongbong Marcos. Sino bang nagsasabi ng ganyan? At sino bang papaniwalaan namin? Ikaw o si Amy Marcos? Si Amy Marcos mismo nagsabi, di ba? Bago isinilang si Bongbong Marcos sa mundong ito, si Amy Marcos na siya. So, habang lumalaki si Bongbong Marcos, na kikita ni Amy Marcos yung paglaki ni Bongbong, at sa kabila niyan, alam nila ng pamilya nila na nagdodroga daw si Bongbong Marcos. Yung ate niya mismo nagsabi, di ba? So, sinong papaniwalaan namin? Ikaw o si Amy Marcos? Na si Amy Marcos, dikit na dikit kay Bongbong Marcos, kilalang kilala ni Bongbong Marcos si Amy kasi magkapatid. Ikaw, hindi ka nga kilala ni Bongbong Marcos, di ba? Bigla ka nga lang sumulpot. Tapos magsasabi ka ng ganyan, i-justify mo na hindi addict si Bongbong Marcos. Kung si Bongbong Marcos magpa-drug test, magpa-hair follicle test siya, so natuldukan yung issue na yan, wala na sanang issue, di ba? Kasi papatunayan ni Bongbong Marcos na hindi siya addict. Pero as long na hindi siya magpapa-drug test, so tuloy-tuloy yung issue na yan, tuloy-tuloy yung pagdududa ng taong bayan sa kanya. At isa pa, hindi lang yan pag-addict ikinagalit ng taong bayan sa kanya. Kung hindi, yung pagdanakaw ng gobernong ito sa kaba ng bayan. Di ba? Diyan nagagalit ang taong bayan. Dapat ikaw magalit ka rin. Kasi ikaw, contributor ka ng PhilHealth. Di ba? Taxpayer ka. Biktima ka ng pagnanakaw. So bakit hinahayaan mo, bakit itinutolerate mo yung pagnanakaw na ginawa ng gobyerno sa bansa? Di ba? Dapat magalit ka, lahat ng tao, lahat ng Pilipino magalit kasi lahat tayo nagbabayad ng tax. Tapos sila lang ang nakikinabang. Hanggang ngayon, ang 60 billion na ninakaw nila, hindi pa ibinalik. Sabi niya, ibabalik. Hanggang ngayon, hindi pa ibinalik. So, di ba niluloko ka nun? Niluloko ka ni Bongbong Marcos? Di ba? Kaya natural lang na ang taong bayan magagalit. Ikaw, yung galit mo, walang kakwinta-kwinta kasi nagagalit ka dahil
loyalista ka, loyal ka kay Bongbong Marcos, ginawa mo siyang idol, 'di ba? Nagiging fanatic ka na sa kanya. Oh, kaya ka nagagalit. Pero ang taong bayan nagagalit hindi lang dahil sa kabangagan niya, sabi ng ate niya. Nagagalit ang taong bayan dahil sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Ganon. Ganon yun. Di ba? Ito naman si Manang masyado naman tong affected sa sinabi ni Banat Bay na yupak.